Hallelujah. Ang lahat ng mga imposibleng bagay ay nagiging posible. Because with God, all things are possible. with my God, All things are possible. with your God, All things are possible. with our God, All things are possible. yes, all things are possible. Glory, hallelujah. Praise God. At ako po ay nagpasalamat din sa Panginoon at iningatan po niya yung mga anak ko sa karating dito. At alagdagan na naman mga kapatid ang amin kong numero sa bahay. Nagpigan naman ang kasiyahan. At wala na po isang magandang bagay na hinahangad ng isang magulang, kundi yung kanyang anak maipalagay sa napakaganda kong kalalagyan sa buhay niya. And I am thankful for God for that, mga kapatid. Kaya sabi ko na, I was blessed with that song. Naranasan namin ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa buhay namin, wala po kami sa ganitong kaya. Thank you. Amen. Colossians chapter 2. Verse 12 to 13. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Verse 13, and you, being dead in sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Napakaganda, mga kapatid. Ang sabi ng verse 13, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y lumaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Lahat, verse 6, mga kapatid, sabay-sabay nating babasahin. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hallelujah. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Mga kapatid, as we look ahead to our faith, we must also look up. I would like to preach on this topic. When you look ahead, look up. Habang tumitingin ka sa harapan, tumingin ka rin paitaas. Lord, salamat po sa iyong mga salita namin pong nabasa. Dalangin namin muli ang Diyos ang inyong pagbabasbas sa aming mga puso, sa aming kaisipan, at higit sa iyong mga paglingkod. Wala po akong magawa, Panginoon, sa aking sarili, but I entrust everything in your hands, O God, maging sa bawat isa sa amin. Lord God, alam namin, Panginoon, na hindi lamang kami sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na mamutawi sa iyong mga bibig. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, na kumilos ka na may kalayaan sa bawat isa sa amin, at hayaan mo, Diyos, hallelujah, na amin po ma-enjoy ang iyong presensya, at higit sa lahat, Panginoon, amin pong makamit ang pangako mo sa aming buhay, na walang iba kundi ang kapangyarihan na pinangako mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, today, and we give you all the honor, the glory, and the praises. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Bago mo po, kabayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, tumingin ka, paharap ka, pasulong, at tumingin ka rin paitaas. Parang napakahirap, ano? Marami pong mga bagay, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng pagkatakot.
At marami rin bagay ang magbibigay sa atin ng excitement sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Sa mga darating na panahon, hindi ko rin alam. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Maaaring bumalik sa mamaya, bukas, sa susunod na taon. Pero mga kapatid, isang bagay lamang ang dapat nating gagawin. Habang po tayo ay tumitingin sa hinaharap, huwag nating kalimutan tumingin din sa itaas. At the same time, magawa na natin yan. Meron ano? Hindi ko po sinasabi dito na ang pagtingin natin ay kalahati lamang sa harap at kalahati lamang sa itaas. What I am saying is, buong-buo kang titingin sa harapan at buong-buo ka rin titingin sa itaas. I am speaking about two sets of eyes. May dalawa po tayong paningin. Ang atin pong physical na paningin na ang nakikita natin ay yung mga bagay na nilikha ng Diyos. At ang isa pong paningin na walang iba, kundi ang paningin ng pangunawa o ang ating mga espiritual na paningin. At ang paningin ng pangunawa na ito po'y hindi po tumitingin doon sa mga pisikal na ating nakikita. Ito'y tumitingin sa mga bagay na espiritual. Hallelujah! Kaya may sinabi si Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, Colossians chapter 2, verse 20 to 23. Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang araw ng sanlibutan, ito po yung tradisyon. Bakit nawaling kayo na mabubuhay pa sa sanlibutan? Kayo'y napapasakop sa mga palatuntunan. Kaya na huwag lumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangasisira sa paggamit ayon sa mga utos at pang-aaral ng mga tao. Ang mga bagay niya ay katotohanan. Mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, papahirap sa katawan. Ngunit, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Ang sabi ni Pablo, if we are dead with Christ from the rudiments of this world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Tayo mga kapatid, kung tayo namatay na kalakip ni Kristo, bakit mula sa mga pasimulang aral? Ano po ito yung mga pasimulang aral? Ito po yung mga tradisyon natin, mga kinamumulatan. Huwag kang tatawid sa kalsada pag may, huwag kang tatawid sa kalsada, huwag kang tutuloy ng paglakad pag may tumawid na pusang itim. Huwag ka daw matulog na basta ang buhok. Marami pong mga tradisyon. Marami pong mga sabi-sabi, mga kapatid. At ang mga tradisyon nila ay puro huwag. Huwag. Kaya ang mga tao na bumuhay sa tradisyon, wala pong asinso. Diba ano ba mga tradisyon natin napakadami? Kaya mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Ang pagiging Kristiyano, Christianity is not a set of rules. Hindi po ito mga kapatid na lalakad tayo na mayroon po tayo mga alituntunin na dapat po lakaran ayon po sa sanlibutan. Ang alituntunin na dapat nating lakaran bilang mga Kristiyano ay ang alituntunin ng Diyos. Sapagkat ang alituntunin ng sanlibutan, hindi po yan mga kapatid nagbibigay ng tamang karunungan at ng katotohanan. Pero ang alituntunin ng Diyos, ang siyang nagbibigay po ng katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya po sa amin. Hallelujah! If we are dead, sabi ni Pablo, kung tayo patay na, bakit napapasakop pa tayo doon sa mga tradisyon na parang nabubuhay pa tayo sa libutan ito? If we are dead in Christ, we must be dead to this world. Kinakailangan, kung ikaw ay patay na kasama ni Kristo, patay ka na sa kasalanan mga kapatid, dapat
patay ka na rin sa sistema ng sanlibutan ito. Praise the Lord. Amen? Galatians chapter 6, verse 1 and 4, verse 14 I mean, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa cross ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya o ang sanlibutan ay napako sa cross sa kanang akin at ako'y sa sanlibutan. Mga kapatid, ang katotohanan ay hindi na po tayo sa sanlibutan ito. We are in this world, but we are not of this world. Amen? Narito tayo sa sanlibutan, pero hindi po tayo taga rito. Ang sabi ni Pablo, tayo ay mga manlalakbay lamang. Tayo dadaan lamang sa sanlibutan ito, mga kapatid. Hindi ito ang permanente po nating tirahan. We are just sojourners of this earth. Kaya mga kapatid, we must realize that we are above this world. Nasa ibabaw tayo, mas mataas pa tayo sa liputan ito. Kung ikaw ay satisfied na nasa ibabaw ka ng sanlibutan ito, mga kapatid, hindi ka makakaalis sa sanlibutan ito. But you must always remember, nasa ibabaw ka ng sanlibutan ito, pero ikaw ay higit pa sa sanlibutan ito. Lord. Bilang mga mananampalataya, dapat po natin mga kapatid, maunawaan na tayo ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli kasama po ng ating Panginoong Jesucristo. Isinisigaw po natin ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Ano po ang Ebanghelyo? The death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero mga kapatid, dapat po natin maunawaan na lahat ng mga bagay nito, mga past issue na ito sa ating buhay. It's good, but it is already a past issue. Mayroon pong isang puntos, mga kapatid, na dapat natin maunawaan na ito ay hindi po nagdaan at hindi po na ito palagi napapakinggan sa ating mga sarili na atin po itong isinisigaw. The death is past. The burial is past. Amen? The resurrection is past. But there is something that is present. Revelation chapter 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Mga kapatid, death is a part of our testimony. Since we are in death, dead with Christ. Yung pagkamatay po natin, bahagi po ng ano yan, ng testimony natin. Pagkamatay hindi physical, kundi pagkamatay natin sa kasalanan. But, ang sabi nga, we are dead with Christ. Pero lagi po natin isipin na si Kristo ay hindi napatay ngayon. Ang kanyang kamatayan ay nakaraan na patotoo. It is a past testimony. Ang kanyang pagkalibing, it is a past thing and not present. He is not buried in the tomb today. Hindi na po siya nakalibing. Ang kanyang pagkabuhay na maguli, past na rin yan, nakaraan na yan. Why? Hindi na siya lumalakad, malikot-likot dito sa liputan ito. Nang lumabuhay siya maguli, naglakad siya. He was seen by the apostles. I died, it was past. I was buried with Christ in baptism. I died in my sins, that was past, because I have already repented. I was buried with Him in baptism, that was past. I resurrected with Him when I received the Holy Ghost, that was past. Ito ay mga elemento na lamang ng ating testimony. At minsan, napakadami po nating sinasabi sa ating mga nagdaan. Napakaganda po niyan. I-testify po natin ang ating nagdaan sa pamamagitan lamang ng tatlong katotohanan ito. I died in my sin,
I was buried in baptism with Christ Jesus, and I was resurrected, I received the Holy Ghost. Ang tatlong yan ay hindi kumpleto. That is not enough. Dahil mga kapatid, kung yun ang lagi na sa isip natin, that Jesus died, was buried, and resurrected for our sins, that is not enough. That is the truth. Bakit? Sapagkat mayroon pang bagay na nangyari. After Jesus died, after He was buried, after He was resurrected, what is the present thing? What is the thing that happened to Jesus Christ that is presently, up to now? He did not only die, was not only buried, He was not only resurrected, but the Bible says, He was ascended and He is above right now. Praise God. Hallelujah. Amen? At sa ngayon, ang sabi ng Biblia, He is seated above all principalities and power. Naroon siya sa itaas. Higit kay sa lahat ng kapangyarihan. Higit kay sa lahat ng pumunuan. Siya ay nasa itaas at nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. At dahil siya naroon, presently, hindi po yung past. It is the present situation, and it is also our present testimony that since God, since Jesus has ascended into heaven and sitting in the right hand of power, tayo rin mga kapatid sa ngayon, nakaupo po tayo nakasama ni Kristo doon sa kaitaasan. Bagamat tayo narito, pero sa atin ang kapangyarihan, ang kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos, at tayo ay higit sa lahat ng mga bagay sa ibabaw ng salitang ito. May natanong mo naman sa sarili kung nasaan si Kristo ngayon. Saan ang Panginoong Isus ngayon? Ang kasabutan ng katanungan natin, iyan din po ang informasyon na magsasabi sa atin kung nasaan tayo ngayon. Kung nasaan si Kristo, sigurado naroon din tayo. Ano po nasaan tayo ngayon? You are presently seated with Him. Sa pangkasalukuyan kasama ka ni Kristo na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Ngunit, hanggat hindi mo naunawaan ang mga bagay nito, sa pamamagitan ng iyong mata ng pangunawa, ang mga bagay na nakikita mo sa inarap, maaaring magbigay sa iyo ng pagkatalo at maaaring magbigay sa iyo ng pagkabagsak. Praise the Lord. Kung hindi mo naunawaan ang kalagayan mo ngayon, if you do not have these eyes of understanding where you are presently sitting, ang mga bagay na nakikita mo ay magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Praise God. But if you look at the things ahead with your natural eyes, habang nakatingin ka sa inaharap, sa natural na paningin, at kasabay, buksan mo ang iyong paningin ng pangunawa, mga kapatid. At ang paningin mo ng pangunawa na ito, ang mata mong natural nakatingin sa inaharap mo, ang paningin mo ng pangunawa nakatingin sa itaas, mga kapatid. Hallelujah! Kapag yan ay gawin mo, as you look forward, you must also look up. Then, you will win every battle that will confront you. Praise God. Sa hinaharap nakikita mo, may nakikita kang karamdaman, may nakikita kang pagsubok, mga kapatid. Sa sarili mong pananaw, maaaring masasabi mo, napakahirap ng problema yan, napakahirap ng karamdaman na yan. Pero kung bubuksan mo ang iyong mata ng pangunawa at itingin mo sa itaas na anumang karamdaman ay walang imposible sa Diyos, anumang problema, walang imposible sa Diyos, anumang kabigatan, walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Ito po isang bagay
na nakita ni Elisha. Elisha, he is moving forward, but at the same time, he is looking upward. 2 Kings chapter 2, verse 7 to 12. At 50 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo, at silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop, at hinampas ang tubig at nahawi dito at doon, at anupat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari nang sila'y makatawid sa sinabi ni Elias, makatawid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang magawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayon may, kung makita mo ako, pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. At nangyari, samantalang sila nagpapatuloy ay nagsasalitaan na rito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila, kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karon ng Israel at mga kabayo niyaon. At hindi na nakita siya at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at hinapak ng dalawang hati. Ito po mga kapatid, ang kasaysayan mga kapatid ng dalawang propeta. Kilala po natin kung sino si Propeta Elijah. Kagaling, he was the prophet that challenged King Ahab doon sa Mount Carmel. At nakita ng mga tao kung anong kapangyarihan na ginagawa ni Elijah sa pamamagitan ng kapangyarihan binigay sa kanya ng Diyos. At ang makita ito ni Elijah, mga kapatid, ni Elisha, gustong-gusto rin niya. Kaya wala siya kumpay sa pagsunod kay Elijah. At lagi ng Panginoon, sabi ni Elijah, Elisha, umuwi ka na sa inyo. Sabi niya, buhay ang Panginoon. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Ang sabi ni Elijah, ni Elias, ano bang gusto mo, Eliseo? Ang sabi niya, 2 bahagi ng iyong kapangyarihan. Naroon na po sila sa ilog ng Jordan. At ang Jordan po ito po'y hangganan. Sapagkat ang pagdaan sa Jordan, nangangahulugan mga kapatid, kapag nakadaan ka sa Jordan, nangangahulugan na nagtagumpay ka sa libaan. Pero pag hindi ka makadaan sa Jordan, ibig sabihin talo ka. Ito rin po mga kapatid, it was past Jordan. Pag makalampas na sa Jordan, doon nakita ni Elisha, si Elijah, na bumailang lang. Kaya ito po ang nais na Apostol Pablo na ipaliwanag sa atin. That our eyes of understanding must see something. May nakikita na ba kayo sa inyong mata ng pangunawa? Ephesians chapter 6, chapter 1, verse 16 to 22. Ay hindi ako tumipigil ng pasasalamat dahil sa inyo na aking binanggit kayo sa aking mga panalangin. 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ng Ama ng Kaluwalhatian ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Verse 20, na Kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y Kanyang buhay muli sa mga patay,
at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaiba-ibabawan ng lahat ng pamunuan at pamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa libutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia. Tingnan ninyo kung ano ang gusto ni Apostol Pablo ay unawa sa atin. Ang sabi ng Panginoon, we have eyes, but do not see. We have ears, but do not hear. Bakit? Ang kailangan po natin sa paglilingkod sa Diyos ay ang mata at ang pakinig ng pangunawa. Amen? You need to see something with eyes of understanding. Maaari hindi mo makita sa physical, pero tingnan mo yan sa mata, sa iyong espiritual na paningin, sa mata ng pangunawa, mga kapatid. Sapagkat kung ang ginagamit mo ay hindi lang ang physical na mata, kundi mata ng pangunawa, ito po ang nais ni Apostol Pablo, mga kapatid, na maunawaan natin. If we will use our eyes of understanding, we need to understand something. Ano po mga bagay na ipinapadalangin ni Apostol Pablo na dapat natin makita? Dapat natin makita na si Kristo ay nasa itaas at makita natin kung nasaan siya ngayon. Sino sa inyo nakaunawa ng Panginoong Kristo ay naroon sa sangkalangitan ngayon? Ikalawa, tingnan, see that the power of God towards us is according to the power with which God raised Christ up above all powers and set Him at the right hand of power. Dapat natin makita na ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin ay ayon po sa kapangyarihan na ginawa ng Diyos na kanyang pong buhayin si Kristo. Amen? At pinaupo dikit na mataas kaysa anumang kapangyarihan, anumang kapamahalaan, at pinaupo sa kanang kamay. And we know that the right hand of God symbolizes power. Amen. See that we are therefore, because the power degree is the same as with Christ seated above all powers. Ang degree, ang antas ng kapangyarihan na ibinigay, mga kapatid, ng Panginoon, ang antas ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, alam niyo ba, mas may higit ka pa na magagawa kaysa nagawa ni Kristo. Hindi kayo naniniwala? John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go to my Father. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Ang sa akin ay sumampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa dito ang gagawin niya. May higit pa. Higit pa. We can do little things. Why? Sapagkat, mga kapatid, ang ministeryo ng Panginoong Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, natapos within 3.5 years na. Ang mga milagro, ang lahat ng bagay, after 3.5 years, wala na. He ascended into heaven. Wala na siya nagawa. Pero iniwan po sa atin ang kapangyarihan ito.
Iniwan sa atin ang mga bagay na hindi pa niya nagawa. Kaya ang sabi niya, mas malaki ang bagay na inyong magawa sapagkat kayo ang mga akay ng kaluluwa sa pamamagitan ng pananalangin, kagaling ang may mga karamdaman sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah, maraming bagay ang ating magagawa sa pamamagitan po ng kapangyarihan na iniwan sa atin ng Panginoon sa Kristo. Pag nakakay ka ng kaluluwa, isa pong napakalaking dakilang bagay ang nagawa mo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sinabi ni Elijah kay Elisha na makatanggap siya ng double portion kapag ka si Elijah ay pailang lang. Kaya dapat natin maunawaan, sabi ni Pablo, na huwag natin titingnan ang Panginoon na siya ay basta na lamang nabuhay, kundi tingnan natin siya as the ascended Christ. Amen? Because He said, we would do greater things than He did because He ascends. At hindi po natin yan makikita. How can we do greater things than He did? God was only called the God of heaven. We nobody was serving Him in faith in the earth. Ang Diyos ay Diyos lamang ng langit. Kung walang mga taong naglilingkod sa Kanya sa pananampalataya dito sa lupa. At sino ang ginagamit ng Diyos upang magkaroon ng pananampalataya? Sino ang ginagamit ng Diyos upang mihasik ang Kanyang mga salita? Walang iba kundi ikaw at ako. Kaya mga kapatid, kaya kapag tayo po ay namumuhay sa pananampalataya sa sanglibutan ito, mga kapatid, siya ay Diyos ng langit at ng lupa. Pero kung walang mga tao sa lupa na namrata sa Kanya, Diyos na siya ng langit. Kaya siya naging Diyos ng langit at ng lupa. Sapagkat dahil natin, mga kapatid, nakapag-akay tayo ng kaluluwa na itanim natin ang panamrat sa puso ng mga tao upang magkaroon sila ng tao at makilala ng Panginoon at doon naging Panginoon at naging Diyos ang Diyos ng langit at ng lupa. God needs to be invited to work down here in this world of men and women. Pinakailangan Diyos ibitahan. Diba? Hindi po niya ini-impose ang kanyang sarili sa atin. Hindi niya tayo pinipilit. But we need to invite God sapagkat wala po tayong makagawa kung hindi natin katulong at kasama ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka niya pipilitin. Bakit? Tanggapin mo man siya sa hindi, manatili siyang Diyos. Amen! Ang Diyos, kahit walang tao, Diyos yan. Pero pag ang tao walang Diyos, siya siyang pinakaaba at pinakaawa-awang tao. Amen! Amen! Hallelujah! Genesis chapter 28, verse 11 to 13. And he lighted up upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set. And he took off the stones of that place and put them for his pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, will I give it unto thy seed. Nang si Jacob po'y nagsimulang lumakad at hinanap ang Panginoon, siya po'y nakatulog. At kung siya po'y mga nakatulog, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Biblia, nabuksan ang pintuan ng langit. At nakita po niya, mga kapatid, ang mga anghel, pababa, akyat, baba sa sanlibutan, akyat sa langit. Alam niyo ba, mga kapatid, ang Diyos po mayroon pong ginawang pagbubukas para sa bawat sa atin upang mag-akyat po tayo doon sa langit. Kaya ang sabi ni Jacob,
ang lugar na ito ay pintuan ng langit? Hindi ko alam. Tinawag niyang lugar na yun na Bethel. And Bethel means the house of God. The house of God. Ang bahay ng Panginoon. Wherever you are, ano man ang ginagawa mo, if the presence of God is there, it is the house of God, and it is the gateway into heaven. Amen. Amen? The house of God is also the gathering of the saints. The church. This church is a gateway to heaven. Amen? Hindi yata kayo excited. Praise the Lord. Are you not glad you are in the gateway of heaven? Hallelujah! Noong panahon na si Kristo ay narito, gumagawa lamang siya doon sa isang lugar, sa specific na oras. Kaya ang kanyang gawain noon ay limitado. Ngunit ngayon, tingnan po natin. Libo-libo ang mga tao na nakakilala sa Panginoon. Multiplied thousands are born again. At sa bawat isa sa mga ito ay malayang nakakilos po ang Panginoon. Samantala tayo nagpupuri dito, doon sa ibang lugar nagpupuri din sila. Huwag nang sabihin na ang Diyos ay nito lamang sapagkat nagpupuri ka dito. Huwag nang sabihin na ang Diyos ay naroon sa kanila sa nagpupuri. No! God is everywhere! Amen. If He can do miracles in this place, He can do miracles right now in Africa, in Australia, in Great Britain, in America. Anywhere God can do a miracle. Hallelujah! Why? Because greater things are done. Paano nangyari yun? Sapagkat saan mang dako, mga kapatid, sa daigdig nito, saan mang lugar, sa mga oras na ito, ay believe mayroong isa ngayon na pinupuspos ng Espiritu Santo ng ating mga at pinupuksan ng Diyos ang sakalantan para sa iyo. Ang tanging dahilan bakit kailangan makita natin siya na siya pumailan lang sapagkat kapag ito'y nakita natin, naunawaan natin na siya ay nasa kaitaasan na, maunawaan mo rin na ikaw ay kasama niya doon sa kaitaasan. Amen? And if we are in Him, and He is ascended, then we are also ascended. Maniwala kayo doon? Ano hindi tayo maniwala? Praise the Lord. Because you are just seeing by your own natural eyes. That is why Paul said, open your eyes of understanding. Naririto ka ngayon sa katawan mong lupa, pero sabihin ko sa pagkasalukuyan, naroon ka rin na nakaupo kasama ang ating Panginoon sa espiritual mong kalagayan. Amen? Hindi ka lang basta nakaupo doon. You are seated to the right hand of power. At alam po natin what right hand of power means. If God is everywhere present and nowhere absent, mga kapatid, kung ang Diyos ay talagang saan mang dako at hindi siya absent doon, mga kapatid, maaari hindi mo maunawaan ang right hand dito sapagkat ang Diyos walang physical right hand. Amen. Kaya ito po, mga kapatid, ang laging katalunan ng mga theologians na hindi umusang nakaunawa what is the meaning of the right hand of God. Power. The right hand of God depicts power. Kapangyarihan. Ang ibig sabihin, ang pisikal mo katawan na narito, pero ang espiritual mo, mga kapatid, na buhay ay nakaupo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, nang makita ni Elijah, si Elijah, mga kapatid, na umakyat, saan naganap nung sila'y makatawid na ng Jordan?
Kaya, kung ikaw ay nakatawid din ng Jordan spiritually, Jordan means, ito po ang mga barrier ng akin pong paglilingkod sa Panginoon. May mga Jordan po tayong inaharap. Mga Jordan, mga kapatid, ng mga problema, mga pagsubok, mga pagsuway, kung ano man yung mga Jordan na yan, na alam po natin yan nakakahadlang upang tayo makatawid. Pero pag nakatawid po tayo sa Jordan, pumapasok na po tayo sa panibagong kantas ng ating pananampalataya. Sinasabi ng Diyos, mga kapatid, nais ng Diyos na ipahayag sa atin, wala na kayo sa kabilang dako ng Jordan. Wala na kayo sa other side ng Jordan. Kayo'y nakatawid na at kayo ay nasa lupang pangako na ngayon. Nakaantay na lamang kayo, kagaya po ni Elijah. Nakaantay na lamang kayo si Elijah ay taas. And because we are already in the promised land, we are waiting for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Sapagkat ang sabi muli siyang bababa, pero hindi siya bababa dito sa lupa, doon siya bababa sa alapaap. At ang sabi ng Biblia, tayong nangangubuhay ay lilipad papunta sa Kanya at tayo sa Panginoon magpakakanila naman. Amen? Alam niyo ba na ang Jordan, ito pong lugar na hindi puro tawid ng Israel? Dahil natakot sila sa batikan. Kung pinatitikan mga kapatid sa kanila, ang sabi ng mga 10 espiya, kalalaki ng mga tao doon na nangangain pa. Matataas ang pader. Pero si Joshua at si Caleb mga kapatid, hindi tumingin sa natural na mata. You know why Israel did not cross the Jordan River and to possess the land that God has promised them? Because they are seeing the enemy with their own physical eyes. Ang sabi nilang malalaki doon, ang mga tao, mga higante, ang mga pader matataas, nakakain ng kapwa-tao, at kami sa paningin nila, kami mga balang sa paningin ng nila, pero hindi kayo mga balang sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, si Joshua at si Caleb hindi tumingin sa kanilang physical na mata. They opened their eyes of understanding. Hallelujah. Ano ang sabi ng Joshua chapter 5, verse 15? And the captain of the Lord of hosts said unto Joshua, loose thy shoe from all thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Ang sabi ng anghel, Joshua, alisin mo yung panyapak, sapagkat nakatayo ka sa banal na dako. Ang mga sapatos panlakad, panyapak panlakad. Pero sabi ng Panginoon, Joshua, huwag ka nang lumakad. Umupo ka na lang. Sit down. Why? Kaya po ng ginawa ni Joshua. Nais ng Diyos na umupo tayo. Hindi sa physical na kalagayan. Umupo tayo sa heavenly places na kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, because Joshua did what God had told him. Hallelujah. Na malaya nila na nakungker at malaya nila mga kapatid na natalo ang mga kaaway. Why? Because Joshua is looking through the eyes of understanding that if God be for them, who can be against them? Hallelujah. Kung pag-usapan natin ang kamatayan ng Panginoong Kristo, ang kamatayan ay simula, hindi katapusan. Bakit? Ang kamatayan daw, ito ang entrance para pangapatid sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. At His death, we are first put in Him by faith in that death for us. Sa Kanyang kamatayan, mga kapatid, inilagay tayo sa Kanya sa pananampalataya na ang kamatayan na yan ay para sa atin. That is our repentance. And then, baptism is the door. That is why, when we are baptized into Him, the Bible says, we are baptized into His death. Romans 6:3, know ye not that so many of us as were baptized in Jesus Christ
were baptized into His death. Lahat na nakabaptismuhan kay Kristo Jesus ay nakabaptismuhan sa kanyang kamatayan. We are now in His body. Kasama tayo. Nasaan na yun ang katawan nito? It is ascended. And this body is seated above all powers. Kaya dapat nating maunawaan na habang lumalakad po tayo, as we look forward, we must also see ourselves, mga kapatid. We must look upward that we are seated next with Jesus Christ. We are seated with Jesus Christ. We must always look up and see yourself seated in Him. Habang lumalakad ka, paabanti, buksan mo ang iyong mga mata ng pangunawa. Anuman ang nakaharap dyan, anuman ang mga nilalayan, lagi mong isipin na ikaw ay nakaupo doon sa kapangyarihan at wala pong kapangyarihan na maaaring ipantay sa kapangyarihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. All we need to know is to understand that all power is given unto Jesus Christ. At ang kapangyarihan ibinigay sa atin. Kaya sabi, we can tread on serpents. Pwede apakan, mga kapatid, ang mga alakdan, ang mga ahas. Sa lamang paraan, hindi tayo maano. Anong ibig sabihin? Marami pong mga ahas at mga alakdan habang tayo malakad. It means obstacles. As we are walking in our faith, as we are looking forward, maraming obstacles yan. Pero mga kapatid, pag nakakita ka ng ahas, tingnan mo yan. Hindi kayo diretso. Tatakot ka. Diba? Pero, kung titingnan mo, because our eyes always gives us fear. But kung maunawaan mo naman, kung ano, mga kapatid, ang klase ng ahas na yan. Ba't ibang ahas? Ang ahas na nakatakot. Pero lagi mong isipin na ang ahas, hindi po yan kaagad-agad tutuklaw sa iyo. Ang ahas, pag nakita ng tao, tatakbo yan. Kaya lang yan, mga agad, pag napakan mo. Kaya minsan, yung mga obstacle sa harapan natin, hindi natin minsan pinag-aralan. Marami tayong problema hinaharap. Ang problema, hindi po natin pinag-aralan kung anong uri ng problema. Ano bang problema na nasa iyo na hindi mo naranasan mo nakaraan? Nga? Bakit ka ng problema mo na hindi mo naranasan mo nakaraan? Yung mga obstacles yan pa rin. Kaya lang, minsan tumarating yan in a different place, in a different situation. Dati may mabigat ang problema sa pinansyal. Ay, ayos noon ang problema, ang kalagayan mo pinansyal. Maraming nagbibigay sa iyo, maraming sumusuporta sa iyo. Kaya kung may problema pinansyal ka, okay lang, walang problema. Diba? Eh ngayon nagkaroon ka ng problema pinansyal, yun pa rin ang problema. Iba lang ang sitwasyon. Wala ka nang maaasahan, aabot sa iyo. So napakalaki ang problema. Diba? Kaya minsan i-assist mo, mga kapatid, kung ano ang nasa harapan mo. I-assist mo kung ano yung mga hindrances sa pananampalataya mo. Dati, hindi ka makapagbigay ng iyong ikapo, ng iyong tithes. Pero magsimula ka ng bibigay, mga kapatid, pag hindi ka nakapagbigay, hindi ka makatulog. Pero noon hindi ka makatulog dahil alam mo, linggo magbibigay ka naman. Pero nung matuto ka magbigay, hindi ka na makatulog pag hindi ka nakapagbigay. Ganun lang. Ang sabi, in the name of Jesus means that we are one with Jesus and His power. Kung sabi ko, in the name of Jesus, ibig sabihin, kaisa mo si Kristo at ang kanyang kapangyarihan. Amen? At ang kapangyarihan yan ay kayang-kaya po natin, mga kapatid, gamitin. Pinagkatiwalaan na tayo ng kapangyarihan nang ibinigay niya sa atin ang kanyang pangalan. Once you are baptized in the name of Jesus and you have received the Holy Ghost, He entrusted to you His power. Amen? Dahil
Sa iyo na kanyang pangalan. Kagaya po ng mag-asawa. Nung dalaga pa, pinagmamalaki niya kanyang apelido. Ha? Oo. Dalaga pa ako. Ako ay buwan. Ha? Ay, sino yan? Buwan siya. Ay, nung pang-asawa sa Taiwan, kaya nang sabi, ay, hindi mo naman ito palagi yung buwan mo. Sayang mo sa gusto, maalihan mo na. Diba? Dati ang apelido mo napakaganda. Diba? Ganda ng apelido mo, mga marasigan, mga magandang mga apelido. Magandang apelido, ano mga pag-asawa ka? Ang apelido ay mabantot. Dati, Noemi Marasigan. Eh ngayon, nakapag-asawa, Noemi Marasigan, mabantot. Sayang mo sa gusto, gamitin mo yung mabantot dahil apelido ng asawa mo yan. Same as true. Kapag katinanggap mo ang Panginoon at ginamit mo at inilagay mo ngayong pangalan sa buhay mo, may karapatan kang gamitin ang anumang nasa ating Panginoon sa Kristo. We are one body with Christ. We are one flesh with Christ. We share our power with Christ. We have the same. We have our power. And we are defeated sometimes. Minsan natalo po tayo, mga kapatid. Pero alam nyo, dahil kung bakit tayo natalo, sapagkat hindi natin binubuksan ang ating mata ng pangunawa na si Kristo pala ay kasama natin palagi. Sometimes you are defeated because you are just looking ahead at the enemy. Sometimes you are defeated because you are just looking on our natural eyes. And natural eyes always gives unbelief. Pag ito ginamit mo lagi may magdududa yan. Diba? Kaya pag nililigaw ka, may nakita ang maganda, napakaganda niyan. Tapos, marami nasasabi siya naman ito, ganyan. Sa tingin mo lang maganda yan, mga kapatid. Pero meron mga bagay na hindi na unawaan sa kanya. Same as true. As we are looking ahead with our natural eyes, all we can see is unbelief. And God cannot work in unbelief. Minsan hindi natin alam yan. Pero minsan, we are already acting in unbelief. Pag dumating ang mabigat ng mga problema at pagsubok, minsan mga kapatid, nawawala na yung ating pong pagkitiwala minsan sa Diyos. Nawawala na, kaya sabi mo kanina, ano bang problema dumating sa iyo na hindi mo naranasan? Naranasan mo na yan, nagdaan na yan sa buhay mo. Kaya lang minsan, nung panahon na magtagumpayan mo yan, tumitingin ka sa pananampalataya, kaya natalo ka yun sapagkat ang paningin mo wala na sa pananampalataya, kundi sa kawalan ng pananampalataya. Israel didn't cross Jordan and defeat the enemy because they forgot that God was with them. Hindi po sila nakatawid sa Jordan, hindi natalong kaaway sapagkat nakalimutan nila na ang Diyos pala ay kasama nila. Those who have not passed this barrier do not see the power they have. Kapag hindi ka pa nagtagumpay sa mga hadlang sa buhay mo, hindi mo nakikita kung anong kapangyarihan nasa sa iyo. Hindi mo naunawaan kung anong kapangyarihan nasa sa iyo. Marami hindi ka nagtagumpay dyan. Paulit-ulit na babalik-balik na. Ganoon pa din. Why? Sapagkat hindi nila naunawaan na mayroong kapangyarihan na nasa kanila at ito ay hindi lamang ginagamit. During these times of unbelief, all you have to do is to keep your eyes on Jesus and walk over the barrier, walk on water, and overcome. Pag dumating ang unbelief, look unto Jesus. Hallelujah. Alam niyo ba kung bakit nang tumawid si Elisha sa Jordan, doon niya nakita ang susi ng kapangyarihan? Hindi niya tanggap ang double portion kay Elijah doon sa other side ng Jordan. Pero nung makatawid na siya ng Jordan, doon niya nakita ang susi.
na sinasabi sa kanya ni Elijah na kapag ako'y tumaas na. Amen? We see Jesus ascend. Kung nakikita natin ang Panginoon na siya'y umailang lang na, makikita na natin ang kapangyarihan na nasa atin. In Jesus' name means union with Him and right with His Father. In Jesus' name, di ba? Jesus' name. Why? Ibig sabihin, kaisa mo ang Panginoong Jesucristo at may karapatan ka, mga kapatid, na gamitin ang kanyang kapangyarihan because God has given us the power. Hindi po niya ito nagamot, mga kapatid. Ibinigay na sa akin ang buong buo, hindi lang mo natin isang ginagamit. Nang makita ni David ang higante, hindi po higante nakita niya. David saw something. Saul only saw the giant. Ang nakita ni King Saul ay ang higante lang, may natakot siya. Kaya, anong ginawa ni David? Hindi niya tananggap yung armor ni Saul, mga kapatid. Amen? Samantala, si Saul ay nakaupo doon sa tent. Si David ay tumatakbo papunta sa kaway. Because David saw something. David did not only see the giant, but David saw that his God that he is serving is much bigger and much powerful and much greater than the giant. Maaari na talo si David kung ang kanyang mata ng pangunawa ay isinara niya. Amen. Say, Master, with us, we are always defeated because we are closing our eyes to understanding to what power we have in us. Kaya ang sabi mga kapatid ni David kay Goliath, na parito ka, may dala kang shield, may dala kang tabak, hallelujah, may dala kang ng spear. Pero sabi ni David, na parito ako sa pangalan ng aking Panginoon. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ang mapuputing damit upang iyong maisuot at upang mahayag ngayong kahiyang kahubaran at ang pangpahid sa mata ay shall na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ito pong payo ng Panginoon sa Iglesia ng Laodicea. Kaya sila mga kapatid ay hindi mainit, hindi malamig, maaligam-gam, ang sabi ng Panginoon, susupa kita. Ano ang tanging paraan? Ang sabi mga kapatid, kumuha ka, sabi niya, at ang pangpahid ng mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makita. It is the eyes of understanding. Ano po ang pangpahid sa ating mga mata? Ano po ang pang-alis, mga kapatid, doon sa mga puwing na yan na hindi ka makita? Walang iba, kundi ang salita po ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 6, mga kapatid, sinabi ni Pablo, it is not a matter of sinning that grace may abound simply. Ang sabi niya doon, Romans chapter 6, verse 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we, that we are dead to sin, live any longer therein? Sabi ni Pablo, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sabi ni Pablo, hindi. Patay na tayo sa kasalanan. Bakit? What do you continue in sin that grace may abound? No! Bakit pa tayo patuloy sa kasalanan? Patay na tayo dyan. Amen? Kaya anong sabi niya? Magsimula tayo sa simula. If we are going to understand why we are dead to sin and do not have to live in it. So nagsimula po si Pablo. Ang sabi niya, Romans chapter 6 verse 3,
started that death with Christ is our entrance into Him. O hindi ba kayo na nalaman, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? We are baptized into His death for a purpose. May layunin. Sapagkat ang paglalakbay ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang kamatayan ay simula lang. Simula yan ang paglalakbay natin, mga kapatid. Spiritually or physically. Pag pinatay mo na ang sarili mo sa kasalanan, mga kapatid, bakit mo pa bubuhayin ulit yan? Ang problema lang minsan sa atin, mga kapatid, naalala ko, ang isang patay, kahit anong gawin mo dyan, mga kapatid, walang response yan. Alam mo yung kapitbahay kami doon na magaya ko rin ng maglalasing noon. Kahit sinasaway ng asawa niya, huwag na mag-inom, hindi mapigil sa pag-inom. Basta makakita yan ng buti, makakita ng mga kabarkada yan. Pag itinaas yung buti ng ganduay, hindi mag-iwas yan, lalapit talaga yan. Doon mamatay siya. Tinawag na kanyang asawa ang lahat ng kabarkada. Sabi na kanyang asawa, bawal sa sinyo magdala ng isang buti ng isang lapad. Ang kabarkada niya, nagdala ng isang lapad. Sabi niya, noong panahon, sabi niya, kayo usap ko sa inyo. Natigilan niya akong asawa. Sabi na kanyang kaibigan, siya naman eh. Sabi ng asawa, ngayon, gusto ko lapitan niyo siya. Alukin niyo siya ngayon. Nakuha niyo ang respeto. Ano man yan, mga kapatid, kung pinatay mo na ang sarili mo sa bagay na yan, wala na yung atraksyon sa iyo. Wala nang atraksyon ng bisyo, wala nang atraksyon ng mga bagay, mga kapatid, na alam natin yan ay kasalanan. Amen. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, Romans 6:4, therefore we are buried with Him by baptism into His death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Lalakad tayo sa panibagong buhay. Dapat we are supposed to walk in the newness of life. Isang buhay na kakaiba kaysa doon sa pamumuhay ng sanlibutan. Newness of life is a new way of living. Isang panibagong uri ng pamumuhay. Kakaiba sa dati mong ginagawa. Kakaiba sa dati mong kinaugalian. Kaya pag sinabi mo ikaw ay born again at wala nakikita ang pagbabago sa buhay mo, hindi ka born again. Mahiya kang sabihin born again ka kung wala kang pagbabago. I'm sorry to say this, but I am just depending on the Word of God. And the question is, do we live differently than we once did? Ang tanong, namumuhay ka na kakaiba ba doon sa dati mong ginagawa? O magpahanggang ngayon, may struggle ka pa rin ng higit pa kaysa dati mong struggle na ginagawa ko sa buhay mo. Amen? Romans 6:5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Kaya kailangan lumakad po tayo sa isang makapangyarihang paglakad, kagaya po ng paglakad ng ating Panginoon nung Siya po ay bumangon na buhay na mamuli. Pero mayroon pong kondisyon. Hindi tayo makalakad sa panibagong buhay kahit may karapatan tayo na gawin yan. Hindi tayo maka-enjoy ng buhay ng kapangyarihan kahit na yan ay para sa atin o pag-enjoy. Ma-expresensyahan lamang natin yan, ang mga bagay na yan, kung ang tunay na kahulugan
ng pagkamatay sa kasalanan ay makikita sa atin. Romans 6, 6 and 7. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is free from sin. Ang ating datihang pagkatao ay kalakit din ang pako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa kayo'y huwag na tayong paalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas sa kasalanan. It is time that we must open our eyes of understanding and we must know something. Kailangan magkaroon ng mata ng pangunawa upang tayo ay magkaroon ng kaliwanagan. Ang sabi ni Pablo, ang paglakad na ito ay totoo lamang, maging tunay lamang kung alam po natin ang mga bagay na dapat nating lakaran. At ano po ang dapat nating lakaran na tayo po ay pinako, namatay, inilibing kasama ni Kristo. Meron po tayong purpose. We were crucified with Him so that we should not serve sin. Tayo ay napako kasama niya upang wag na tayong paalipin at maglingkod sa kasalanan. Dahil tayo ay inilibing kasama niya at tayo nabuhay mga kapatid na kasama niya, we must always remember na tayo po ay nasa itaas, high above all powers. At dahil po tayo ay nilibing, we are united with Him. At saan man siya pupunta, naroon tayo mga kapatid, mayroon siyang pangako sa atin at ang kamatayan yan ang nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. If you do not consider yourself na ikaw ay baptismuhan as dead in sin, you will not truly be delivered from sin. Praise the Lord. Kaya nung magsisi ka, kaya nung tayo nagsisi mga kapatid, hindi tayo nung umpisan eh. Diba? Nung magsisi tayo, doon tayo sa Diyos humingi ng tawad. Hindi tayo nung umpisan sa tao. Dahil po sa tao ka nang umpisan mga kapatid, binigyan ka ng parusa agad. Ako po ng nagaw, ako po ng ganito. Naku, kinakailangan sa iyo, 50 Abaginoong Maria, 50 Abaginang Maria, 50 Ama namin, parusahan ka agad. Pero pag sa Diyos ka nagsisi mga kapatid, hindi ka parusahan ang tatanggapin mo. Pag sinabi mo ang kasalanan mo sa Panginoon, hindi ka parusahan ng Panginoon. Kundi palalayain ka ng Diyos mula sa kasalanan yan at ibigay ka ng panibagong direksyon sa isang tamang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Romans 6:8. Now, if we believe with Christ, we believe that we shall also live with Him. Oh, napakaganda mga kapatid. Sa oras na tayo na sa Kanya, saan man siya pumunta, pupunta din tayo. Yan ang sabi ni John chapter 1, John chapter 14, verse 1 to 4. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen. And whither I go, you know. And the way, you know. Di ba napakaganda? Kung saan kayo, saan ako naroon, kayo naman ay dumon. At kung saan ako naroon, ay malalaman ninyo naman. Come on.
Romans 6:9. Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more. Death has no more dominion over him. Ang sabi niya, ang kamatayan ay hindi na mag-ahari sa kanya. Ayun din po sa akin. Wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Praise the Lord. I am not talking about physical death. I am talking about spiritual death. Nung magkasala, si Adan at si Eva, hindi lang sila nagkaroon ng kamatayan physical. Nagkaroon sila ng kamatayan spiritual. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay bumaba ng katawang tao na bayubay sa cross upang muling ibalik sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi na mag-ahari tayo, sabi ko sa Corinthians, na saan ang tibo ng kamatayan. Death, where is thy sting? At kung tayo na kay Kristo, mga kapatid, totoo din po sa atin yan. Kaya meron kasabihan, a man who is born once will die twice. But a man who is born twice will only die once. Amen. Ang isang tao doon na minsan na ipinanganak, 2 beses mamatay. Mamatay siya physical, mamatay siya spiritual. Pero ang taong 2 beses ipinanganak sa tubig at sa spirito, John chapter 3, ang sabi, except a man, maliban na tayo panak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Born twice, you will only die once. Mamamatay ka physically, pero mga kapatid, sigurado na mayroon na nakaupo ka na doon kasama ang ating Panginoon. Romans 16:12. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse 12, let that sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. Sabi mga kapatid, patay na. Huwag nang mag-hari ng kasalanan sa ating katawang ng kamatayan upang kayo ay masusunod sa kanyang kita. As you are looking forward, ang sabi po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. As you are looking forward, you must also look unto Jesus. Hallelujah. Look ahead, but look up. And see that you are in Him above all powers. Habang lumalakad ka, you're looking ahead, you must also look up. At ang tingin mo pa itaas ay pangunawa ng paningin na ikaw ay nasa Kanya, higit kaysa lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan sa daigdig nito. Kaya ang sabi ko ng Colossians chapter 3, if ye will be risen with Christ, seek the things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Kayo ngayon muling binuhay na kalagip si Kristo. Hanapin daw ninyo ang mga bagay. Saan? Sa itaas. Na kinaroonan ni Kristo na paupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ang inyong mga mag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay sa babaw ng lupa. Amen? Pastor, mahirap yata. Yes. But I am talking about two sets of eyes. Pwede mo tingnan ang mga bagay dito sa lupa dahil kailangan mo yan. Pero higit sa lahat, buksan mo ang iyong matang pangunawa sa mga bagay na sa taas. Amen? Ang mga bagay na sa lupa na ibinigay ng Diyos pansamantala lang yan. Ibinigay ng Diyos ito sapagkat may purpose ito. Naalala ko mga batid yung sinabi sa akin
Sabi sa akin ni Brother Jude, Dios. Sabi niya, Pastor, isa lang ang susi. Why God has blessed us so much. Alam po natin mga kapatid, talagang gumagastos sila na napakalaking halaga para sa mga crusade, pag-win ng mga kaluluwa. Ang sabi niya kasi, sa ngayon, ang tumitingin kami sa mga bagay dito sa lupa. Alam niyo ba kung bakit kami tumitingin, Pastor? Tinitingnan namin kung alin ang makukuha namin dyan para gamitin namin sa mga bagay na nasa taas. Ano man ang blessing ng Panginoon sa amin, alam ko, hindi balik yan sa Kanya sapagkat sa Kanya ng Kanya. Ito po yun mga kapatid. Pag may birthday sa kanila, hindi sila kumagastos. Hindi sila nakahanda. Ginagamit nila sa crusade. For the things about. Look up with eyes of understanding. Colossians 3:17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano man daw ginagawa natin sa salita o sa gawa, gawin din sa pangalan natin, Panginoong Kristo. Diba? Lord, pinagpala mo ako, Panginoon. Panginoon, sa pangalan mo, bibigay ko ang aking kapo. Lord, binigyan mo ko ng magandang boses. Panginoon, sa pangalan mo, gagamitin ko ito sa pag-awit para sa iyong kapurihan. Lord, binigyan mo ko ng kalakasan. Sa pangalan mo, Panginoon, gagamitin ko ang katawang ito upang humayo at mag-akay ng kaluluwa. Lord, binigyan mo ako, Panginoon, ng katalinuhan. Lord, sa pangalan mo, ibibigay ko ito, gagamitin ko katalinuhan ito upang para sa iyong gawain. Do it. To whatever we do in word or in deed, do it. In Jesus' name. Look at that which is ahead, and at the same time, look up. Face everything, knowing you are in Him above all powers. Do it in Jesus' name. Hallelujah. And defeat all enemies. Tayo po talaga mo. Because He lives, I can face tomorrow. But I only face tomorrow and at the same time, face. Harapin mo ang kinabukasan, pero harapin mo rin ang ating Panginoon. Hallelujah. Church, kamusta ka na? Kamusta ka na? Saan ka ngayon nakatingin? Ano bang tinitingnan mo sa mga oras ito? Ano bang tinitingnan mo sa iyong pananampalataya? Ano bang tinitingnan mo sa iyong paglakad sa harapan ng Panginoon? Naroon ka pa ba sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan? O naroon ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo? Come on. Face everything, knowing that you are in Him. You are not only in Him, but you are above all powers, above all principalities, above all authorities, above all problems, above all sicknesses, above all hindrances. Hallelujah. Hallelujah. For God's sake, do it. Everything you do, in word or in deed, do it in Jesus' name. It is the only way that you can defeat your enemy. Hallelujah. You can face the world because Jesus is not dead. Jesus is alive. He
He died, but it was already past. He is risen, but it was already past. He is resurrected, but it is already past. He was dead, it is already past. Everything is past. But I am telling you, there is one thing that has happened in the past, and it is still continue up to the present. He is ascended. Hallelujah! Siya ay tumaas. Siya ay nasa kalangitan hanggang ngayon. And we must realize, doon siya nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Laban sa lahat ng kapamalaan, laban sa lahat ng pamunuan, laban sa lahat ng kadiliman. Laban sa lahat ng karamdaman o ano mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. And if you believe that we are in Him, we have also the same power. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Kamusta na ang iyong paglakad? You can only walk like Jesus walked. Una sa atin ang katotohanan nito. Kung mamanawaan mo, kung gagamitin mo ang iyong mata ng pamunawa, yes, ang nakikita na yung mga mata pisikal ay magbibigay sa iyo ng unbelief. Magbibigay sa iyo minsan ng kahinaan. But I would like to tell you, church, do not only look forward, but look up. Use the eyes of understanding that God has given us. Unawain po natin na ating spiritual na pag-unawa ng lahat ng mga bagay dito na natural, lahat ng mga bagay na pisikal, ay magkaroon lamang yan ng tagumpay at susunod yan kung mayroon tayong tagumpay sa ating spiritual na pamumuhay. Physical blessing will only follow if we have a spiritual blessing. Financial blessing will only follow if we have the spiritual blessing. Lahat ng mga bagay na nakasalalay sa daigdig nito ay nanggagaling sa itaas. Lahat ng mga bagay na narito, doon pa rin yan sa itaas manggagaling. Kaya ang sabi, unahin natin ang mga bagay na sa itaas. Set our affection on the things above. Set our minds on the things above. Habang nakatingin ka sa mga bagay dito sa lupa, habang nakatingin ka sa mga material na bagay dito, ang una mong higit titingnan, bakit na sa iyo ang material na bagay na yan? Sapagkat may nais ipagawa ang Diyos sa iyo. Just open your physical, your spiritual eyes so that you can see the purpose of God in your life. Hallelujah. 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 Come on. Hindi ko alam kung ano ang nais ng Diyos na ipahayag sa iyo sa mga oras nito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. But I only believe in one thing. Kayang-kaya mabubuksan ang ating mga eyesight. Kailangan natin ang pampahid sa ating mga mata. Marami sa atin dito ang matagal ng bukas ang mata, pero sarado sa mga espiritual na bagay. Marami sa atin ang matagal ng mga kapatid na kabukas ang mata, pero hindi nakikita ang mga espiritual na bagay. God is asking us now, buksan mo ang iyong spiritual na mata ngayon. Kailangan mo ang pampahid. At ang pampahid ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. And I believe that the Word of God right now, ito ang pampahid na kailangan natin upang mabuksan ang matagal na nakabukas mo hindi makikita ng mga mata sa mga bagay ng Diyos na nais ipagawa sa atin, sa mga bagay na nais ng Diyos ipaabot sa atin. Come on, church, just open your spiritual eyes right now. Hallelujah. Open our eyes, Lord. Hallelujah. Open our ears, Lord, and help us to listen. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapakinig sa pamamagitan ng spiritual na pakinig.
Lord, maaaring matagal na kami sa simbahan ito, Panginoon. Nakikinig sa mga turo, nakikinig sa mga pangangaral, nakikinig sa mga pagsaway. But we are just listening to our natural eyes, natural ears. Nakikinig lamang kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming natural na pandinig. Wala, Panginoon, ang pagbukas ng aming espiritual na pakinig. Kaya Panginoon, hindi namin maunawaan. Naging mabigat sa amin ng mga bagay na nais mo. But today, Lord, help us to open our spiritual ears na manapakinggan namin, Panginoon, at maunawaan namin. And help us, Lord, to open our spiritual eyes. Buksan ko rin, Panginoon, ang aming spiritual na mga mata. Na makikita namin, Panginoon, na hindi ang mga nakapalibot na kaaway. Kagaya na nakikita, Panginoon, ng alipin ni Elisha. Kung yung makita namin, Panginoon, ay ang libo-libong host ng kalangitan, Panginoon, na napalibot doon sa mga kaaway namin. Hallelujah. Lord, help us, Lord, to see you right now. To see you as you are, Lord. To see you that you are ascended, Lord. You are not just that you did not just die. You are not only buried, Lord. You did not just rise again, Lord. But you are ascended, Lord. Help us to understand that, Lord. Help us to open our eyes so that we can see where you are seated right now, and that we can see that where you are, we are also seated in your power, Lord. We have power all over the enemies, Lord. We have power all over obstacles. We have power all over the barriers in our spiritual walk in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hindi na naliligo sa Diyos na patay. About the ascension of our Lord Jesus Christ. Alam niyo ba mga kapatid, isang napakakapangyarihang
solusyon, ang lubusan na tagumpay na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Hallelujah! Na si Stephen, mga kapatid, nasa harap na siya ng kamatayan. Binabato na siya ng bandang huli. But what does the Bible say? The Bible says, he looked up. Tumingin siya sa itaas at nakita niya ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang kalwalhatian at naharap niya ang kamatayan na mayroong pagtatagumpay. We are believers of the Lord. At kung paano ang naging halimbawang nakalagay sa banal na kasulatan, we can also make it through the help of our God. Hallelujah! Hallelujah!
kadakilaan ng Panginoon. Amen. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of the Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of the Lord. May kinamang problema? May kinama tayong pag-aalala sa ating puso? There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of the Lord. There's power in the name.
to end us in the word of prayer. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. God is good, and all the time, God is good. Hallelujah. Kayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Sa isang salita, Lord God, na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Bagamat may mga nararamdaman kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. May mga suliranin kami, Panginoon. May mga karamdaman kami sa aming mga katawan, Panginoon. But victory today is ours, Lord God. And we declare it in your name, Jesus. Lord God, nawa, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, ay manatili sa aming buhay. Na habang kami, Panginoon, ay lumalabas, nandun, Panginoon, ang ngiti sa aming mga labi, Panginoon. Sapagkat ang kagalingan, Panginoon, ang kasagutan sa aming mga pangangailangan, Panginoon, ay aming daladala na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. In your mighty name, Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, Jesus.